Good morning, Life Giver Church! Good morning! Ayan! Let us all stand. Alam ko pong lahat tayo ay excited na pong umawit sa Panginoon ngayong umaga. Amen! Amen! Pero bago pong lahat, can we tap the person next to us? Yung mga katabi natin, pakisabi po sa kanya na, kapatid, kinaya mo ang linggong nagdaan dahil kasama natin ang Diyos. Amen! Amen po ba? Amen! Hallelujah! Ayan, kitang-kita naman po, no? Nakasama natin ang Diyos. Hallelujah! Sige po, pwede po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mapapansa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot.
mag-isa. Pangako mo sa'kin, hindi ako, yes Lord, iwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Banal na Espiritu, hati ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Kasama natin ang Diyos, di ako magmamamba, di ako mapapansa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Thank you, Lord! Hallelujah! Salamat, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, Ikaw ay nasa aming kalagitnaan ngayong umaga. Hallelujah, Lord. Church, patuloy po nating awitan ang ating Diyos na tapat. Come on, let's open our mouth. We worship you, Yahweh. Ikaw ay puno ng pagmamahal. Sinasabi mo,
seconds. 30 seconds, 30 segundo for us to stay still, for us to have that silence. And gamitin natin yung 30 segundo na ito, to just tell, magsumbong sa ating Ama, magsumbong sa ating Father, magsumbong sa ating Aba na, Father, dumadaan po kami ngayon sa apoy. Father, ngayon dumadaan po kami sa malalaking alon ng buhay. Panginoon, ngayon kami ay may pinagdadaanan na hindi namin maintindihan, na hindi namin maipaliwanag. If you are that person, I'm giving you 30 seconds to stay silent. Stay silent and let your heart cry out to God. Minsan hindi natin kailangan sumigaw. Hindi natin kailangan magwala just to let our Father know what we are feeling. Kasi alam niya, nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. And while you are silent in your seats, if you are led into kneeling down, kung ikaw ay dinadala para umiyak, humingi ng saklolo sa Panginoon, the Lord sees you. The Lord sees you, and just like what we sang kanina, sa pagdaan mo ngayon, sa pag-iyak mo ngayon, sa hirap na dinadanas mo ngayon, the Lord is telling you, kasama mo ako. Kasama mo ako, hindi ka mag-isa. Hindi ka mag-isang umiiyak, hindi ka mag-isang naghihirap, kasama mo ako. And let me just pray. Join me in this seeking, in this soaking. Hindi to ordinary Sunday service na attend tayo para lang matuto, ma-encourage. But this morning, we are here in this church kasi lalapitan natin ang ating Ama na mahal natin. Yes, mahal natin. But right now, magsusumbong tayo ngayon sa ating Ama, telling Him, Father, I'm here. Father, nandito ako ngayong umaga. Lord, nahihirapan. May mga dinidil. Merong mga kinakaharap. But Father God, I'm here, Father, to worship You in spite of all these things. I'm here to sing to You in spite of all these things. I'm here, Panginoon. My presence is here, Panginoon. Wasak ako, but Father, I am here. I am here. I am here, Lord. Mahal kita. And as we sing again, the song na Mahal Kita, Lord, I want you to sing it with all your might, with your voices raised up high, with your hands lifted high, telling God, mahal kita, Panginoon, kahit na may ganito. Mahal kita, Panginoon, kahit pinagdadaanan ko to. Mahal kita, Panginoon, kahit nasa tugatog ako ng success. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord, we thank you, Father, for your embrace this morning. We thank you, Father, for your thick presence, Panginoon, sa aming simbahan. And Lord, wala kaming ibang masasabi kundi salamat. Salamat sa pagmamahal. And Father, this morning, we just want to express our deep
and great love for you as well. Maraming salamat. In the name of the Father, in the name of the Son, and the sweet name of Jesus Christ. Amen and amen. Good morning, Life Giver Church. Pakibati nga po ang inyong katabi, isang magandang umaga. Good morning. Thank you very much, worship team. Na every Sunday, we're just so blessed with our worship team. Na-appreciate po ba natin ang ating worship team? Grabe, lagi po silang full band. Ano bang tawag doon, Pastor Mitch? Full band, kompleto ang choir. No, I just appreciate them and all our worship leaders. Maraming salamat po. So this morning po, as you are on your seats, pakisabi muli sa katabi mo, hindi lang magandang umaga, pero tell the person next to you, I enjoyed worshiping God with you. Yes, we enjoyed worshiping the Lord every Sunday kasama ang ating kapamilya, ang Life Giver Church. Napakaganda pong linggo. So magandang umaga, Life Giver Church. Ngayon po, you are here. Sakaling nakalimutan nyo po, kayo po ay nasa 9 a.m. service. Mukha lang madilim, pero we are all in our 9 a.m. service. So mga gumising ng umaga dyan, kanina may kausap po ako pagdating ko. Sabi ko sa kanya, galing daw kasi siyang Santa Maria, Bulacan. Sabi ko, nahiya naman ako, taga Antipolo. Sino rito mga taga-probinsya? Di ba, taga-probinsya, hindi NCR. Hindi NCR, pas Makati eh. Hindi NCR. This morning, I just want to appreciate all of them. Palakpakan nga po natin yung mga hindi taga-NCR, pero dumayo. Kausap ko kanina, sabi niya, 5 o'clock ako umalis ng umaga. 4 na si Mami Sonia, alas 5 daw siya, 4 na sakay, 8 years old. Nahiya naman yung mga may sasakyan at yung mga malalapit. Sa lahat po ng dumayo. And kahit malapit po kayo at nandito po kayo ngayong umaga, we appreciate you. Kaya sa mga nasa online, punta na po every Sunday. So today, I'd also like to take this opportunity to welcome all. So, hindi lang po yung mga pumunta ng umaga, pero may mas VVIP pa po sa ating ngayong umaga. Ito po ang ating mga new friends. So, if you have a person next to you na merong sticker na orange, or kung ikaw yon meron kang sticker na orange, I'd like to invite all of you to stand up. Meron po ba tayo may mga sticker na orange para hindi sila mahiya? Life Giver Family, papalakpakan natin lahat ng new friends in the house. Meron po ba? Parang wala. Wala ba? Meron po ba? Asan ang ating Connect team? Mga naka-sticker ng orange. Ayan, may tinuturo. Hindi ko lang po makita. Ayan, tayo po tayo. Kung katabi nyo po sila, welcome. Ayan, palakpakan po natin ulit. Welcome to Life Giver Family. Ngayong umaga po, we have a special gift for you. Just like what we always say, beyond these 4 walls, behind the pastors that you can see, bukod po sa pagiging simbahan, tayo po ay isang pamilya. And we'd also like to connect with you and journey with you sa isang buhay na exciting with the Lord. Ang ating Connect Friends po, kaway-kaway po ang ating mga Connect Friends, yung mga nakatayo on the side. They will give you forms for you to fill out. And after filling it out, pakibigay po muli sa kanila to claim your special gifts. Okay, so ayan po, habang nag-fill out po kayo ng inyong mga forms, we are going to move on to our Life Giver News. So meron po tayong mga balita, hindi lang balita, pero mga balitang dapat i-take note, at hindi lang dapat i-take note, mga balitang dapat i-take note at atenan. Atenan at puntahan. So the very first announcement that we have this morning is our VIP night. Palakpakan naman natin si Lord for our VIP night. Para kanino po ito? Of course, all of us are VIPs. Pero more than us, meron po mga bagong dinala ang ating Panginoon, and we consider them as our VIPs. So for our new friends, if this whole month, bagong pasok or bagong attend or first time mo nakapasok sa Life Giver Church, you are invited sa VIP night this coming June 22 sa ating roof deck, 7 p.m. So make sure sa lahat po nang nag-invite, make sure na i-secure ang kanilang slots with Coach Helen Chua. So aside from our VIP night, we also have our Victorious Life class. Parang hindi victorious ang feeling ng Life Giver Church. Victorious Life
class. So para kanino ang Victorious Life Class? Sa lahat po ng nakagraduate or nakatapos ng life retreat. Sa lahat po ng graduates ng life retreat, pagpatuloy na natin to. Pakitaas nga po ang kamay ng nakatapos na ng life retreat. Netong huli, taas ang kamay. Yes, I can see some hands. So kung katabi mo sila, pakisabi, tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na sa Victorious Life Class. And this is only for 750 pesos. You can also register in our lobbies or naka-flash po ang link sa ating screens. Kung medyo malayo ang link sa inyo ngayong umaga, pwede nyo po yan i-search sa ating Life Giver page sa Facebook and you can just click it and sign up. So aside from that, nakakadalawang news na po tayo, VIP, Victorious Life Class, and number 3, eto na, para sa mga bagets na tulad ko noon. No, alam mo, nung bata po ako, hindi namin minimiss ang mga youth camp. Lahat po ng mga youth camp inatenan namin, kahit hindi pa po hino-host ng ating simbahan. Bakit? Alam nyo sa youth camp, pakataas nga po kami ng mga nag-attend ng youth camp noon. Si Janjo lang ang youth. Tita Mercy, akalain mo umattend ng youth camp. Youth camp noon, no, just a little background. Sa youth camp po ako naspatan ni King. Hindi, joke lang. Diba, sa youth camp, dun siya nabago. Naspatan niya ako para mabago siya. No, sa mga youth natin, hindi nyo suspatan yung mga magiging love life ng buhay nyo na panghabang buhay. Sa youth camp nyo suspatan ang number 1 na magmamahal sa inyo. Oh, naitawid. And that is the Lord. So do not miss our Central Youth Camp. Pag sinabing Central Youth Camp, kung Life Giver Kamyas ka na youth, kung Life Giver BGC ka na youth, kung Life Giver, baka may malimutan ako, Metro na youth, kung Life Giver Elliptical ka na youth, kung Life Giver Manresa ka na youth, or Global, may nakalimutan man ako, basta youth ka, Marikina, yes, you are invited to attend the Central Youth Camp on, matagal-tagal pa, so marami-rami pang panahon to ipon, July 4 to 6, pero kung medyo may ipon ka na, meron pong early bird promo at 3,800, and yung regular price po is 4,000. So again, you can register on the links that we have on the screen and also on our Facebook page. And last but not the least, pang-apat po. So kung merong pang youth, meron ding pang thunders, meron ding hindi lang thunders pero all the leaders. All the nasaktan ang mga thunders. No, para po sa mga leaders, sa mga coaches, dito hindi kayo masasaktan. Bakit? Kung ang title ay Moses' Staff, hindi pampalo ang Moses' Staff. Gagamitin para tayo ay magbago, para tayo ay maging better leaders, better coaches, better pastors. So again, para lang po sa ating mga pastors, coaches, and key leaders, ministry heads, church admins, and mentors. This is going to be on June 8, 9 to 5 p.m. dito po sa ating Solomon's Hall. The registration fee is only 500 pesos. So ma-segue ko na po. Baka po kasi may magtanong bakit ang taas. The 500 pesos will all go to our 5th construction ng ating 5th floor and the 6th floor. Yan, pang-construction po. Pero wag niyo po asahan na matatapos yung 5th floor and 6th floor sa 500 pesos natin. Pero ang maganda po, this whole year, marami pa po tayong conferences na atenan na nag-benefit ka na, nag-benefit pa ang ating simbahan. Amen? So, parang hindi kayo na-excite. Amen! Amen. So, register again at www.lifegiverchurch.ph/mstaff. Okay, so kanina po, meron tayong mga pina-fill out na VVIP. So, I think, napirmahan na po to our Connect friends. You can collect the form. So again, maraming salamat, Lord God. Palakpakan naman natin si Lord for all our announcement. Alam niyo, ang maganda sa simbahan, hindi tayo attendee lang ng Sunday. Marami tayong conferences na pinupuntahan, trainings na pinupuntahan, and I hope you all appreciate that. And another way of worshiping the Lord is not only through singing, not only through dancing, not only through attending these conferences, but also through giving. So right now, let us all welcome Miss Rachel Sanchez. Thank you po, Coach Diane. So, it's giving time. I am Rachel Sanchez, and today, let me share to you 3 things kung bakit ako nagbibigay. First,
I give because the Lord has been so good to me. Kung isa-isahin lahat ng blessing sa akin ng Diyos at sa pamilya ko, hindi matatapos yung listahan. But to name a few, last year, nakabili kami ng first property namin bilang mag-asawa at nakalipat na kami sa aming sariling kondo. After 3 years of being married, hindi na kami nangungupahan at may matatawag na kaming tahanan na sariling amin. This year, unti-unti na naming nalalamanan ang unit. Mas komportable na kami at mas na-enjoy ang bawat araw. Ngayon ngang sobrang tindi ng init, walang patayan po yung aircon namin. At kagaya po siguro ng karamihan sa atin, kabado kami syempre sa electric bill namin. Pero laking gulat na lang po namin dahil sa applied credit units, refund, wala po kaming binayaran kahit piso. Even this month po, meron pa po kaming discount sa aming bill. So last year po, nakauwi rin mula sa Saudi yung mother-in-law ko after 10 long years of being an OFW po. Dininig ng Diyos ang prayer namin na makabalik siya dito to finally enjoy the fruit of her labor kasama ang pamilya. Ngayon, meron ng sari-sari store si Mama sa Cavite, nalilibang siya and at the same time kumikita pa. Maging yung mga kapatid ko po ay binibless ng Panginoon. Yung brother ko po ay merong business sa Pampanga and yung kapatid ko naman po, yung sister ko, meron siyang bagong work sa isang architectural firm kung saan po very competitive yung kanyang salary. Yung brother-in-law ko, natanggap po sa trabaho na may mataas na sweldo. Yung sister-in-law ko po, na regular na sa trabaho sa gobyerno. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa aming pamilya. At maging po yung mga spiritual families namin ay binibless din ng Panginoon. Growing po yung Chosen Life Group at yung Seekers Life Group. Kaya naman po, blessed na blessed po kami at masayang masaya. The Lord is really good. Napakabuti po niya. First 5 months pa lang po ng 2024, pero I believe kung babalikan mo at bibilangin mo yung mga blessings na pinagkaloob sa iyo ng Diyos, your heart will be filled with gratitude and that will lead you to give generously to God. Second reason, I give because God gives me the ability to produce wealth. I acknowledge that everything that I have comes from God. Yung students ko, yung patience ko sa pagtuturo sa kanila, yung strength and wisdom ko, lahat yon ay galing sa Diyos. Maging yung protection ko every time na pumupunta ako sa mga bahay nila, yung good relationship ko with their parents ay favor mula sa Diyos. Kaya kung 100% ay galing sa Diyos, bakit ko ipagkakait yung 10% lang na hinihingi niya from me? That is why I faithfully give my tithes. Kahit dumating sa point na unti-unting nababawasan yung estudyante ko kasi medyo kinakapos yung parents nila sa budget. Mula 5 students, naging 3, naging 1. Pero ako, patuloy ko pa rin binibigay kung ano yung nararapat para sa Panginoon. And the Lord is faithful. Never kaming nagkulang kahit na lumiit yung income ko. At ngayon, meron ng mga bagong students na paparating. Praise God. Indeed, He gives me the ability to produce wealth. And He gives you the ability to produce wealth. Yung trabaho mo, yung business mo, yung promotion mo, yung strength mo, motivation mo, lahat yan ay biyaya ng Diyos. Kaya naman, don't forget to acknowledge that and don't forget to give your tithes to God. Last reason, I give because I want to be part of God's mission. Ang Life Giver Church po ay actively ina-advance ang kingdom ni Lord at malaking tulong po na meron na tayong sarili na nating venue na hindi lang open every Sunday pero every day. Kaya naman po, marami ng mga ginaganap dito, mga conferences tulad nga po ng nabanggit ni Coach Diane. Last January po, ginanap po dito yung Bible Ninja Conference. Last February, yung Love and Purity Fest. Hindi pa man fully tapos yung ating simbahan, pero napakarami na pong tao ang nabibless at naaabot nito. Kaya naman po, every time na nag-a-ask ng support ang ating church ay nagjo-join po kaming mag-asawa. 36-month pledge, upuan mo, sagot mo, sacrificial giving para sa stage, para sa expenses. Nagpa-participate po kami. At excited po kami na makita po na tapos na ang Life Giver Center at isa kami sa ginamit ng Diyos para rito.
And I believe po, no, lahat po tayo merong natanim na desire sa puso natin na maging part ng mission ng Diyos. And every time you give, nakikiisa po tayo sa mission na yun. Every time we give para sa Project Solomon, nakikiisa po tayo sa pagpapatayo ng ating building at sa pagpapalaganap pa ng gawain ng Diyos through our church. So this morning po, let us give generously because God has been so good to us. Let us give our tithes faithfully, for He has given us the ability to produce wealth, and let us be part of God's mission through our giving. Let's pray po. Lord Heavenly Father, we thank you so much for your faithfulness sa aming buhay. Salamat po dahil hindi ka po nagbabago. Napakabuti mo sa amin noon, ngayon at magpakailanman. Lord, salamat po dahil binigyan mo kami ng mga trabaho, ng sources of income, Lord. At hayaan mo nga po na sa pamamagitan po ng mga tithes and offering namin, maging pledges namin ay mapapurihan ka po namin. Ito po ay magsilbing act of faith namin, obedience and trust namin sa iyo. Lord, maraming salamat po. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Let's Life Giver family, let's give. Tatayo po tayo lahat, purihin ng Panginoon Diyos. Manalangin tayo sa ating Panginoon, taas natin ating mga kamay, paggalang sa Diyos na buhay, na siyang creator ng langit at lupa. Lord, ang motive namin ay hindi gumanda lang ang buhay sa lupa at manatili dito. Hangad namin ay ang maayos at masaganang buhay sa ikaluluwalhati mo at ikagagaan ng mga taong hindi ito nararanasan. Magamit mo sana kami bilang iyong mga anak at ang kayamanang galing sa iyo na walang tigil na ibubuhos mo sa mga masunurin. Kayamanan na patuloy mong ibubuhos at dadalin sa pamamagitan namin na natutong mabuhay para sa iba at higit sa lahat para sa iyo. Ang salita ay magpakailan pa man sa amin na magbabago ng aming mga buhay ngayong Mayo 19, taon ng Panginoon, 2024. Ito ang aming panalangin. I pray that we will always remember this day because this day will be the beginning, Lord God, the rebirth of our blessing that comes from heaven. In Jesus' name, and everybody say amen. Bago tayo mo po, batiin natin ang bawat isa. Sabihin mo sa kanya, sagot ko na lunch mo kapatid, huwag ka mag-alala. Tingnan ko lang mga notebook natin. Please, pakitaas ang kamay. Taas ang mga notebook natin, please. Wala pa rin notebook, ha? Okay, notebook. Pakitaas ang notebook. Very good. Nasa likod, mga notebook nyo. Are you sure? Pakitaas po. Very good. Kayo sa latas.
Lagi magsulat. Asan ang ballpen natin? Paki-check natin ang ating mga ballpen. May notebook pero walang ballpen. Ngayon lang ako nakakita. Taas ang mga ballpen, kwaderno, pisara, lamesa, silya. Nung bata tayo, ganun, ano? At higit sa lahat, ang ating Bible. Napakitaas ang Bible, electronic. Okay, very good. Sana mag-example tayo ng katabi natin, lalo na mga manggagawa ng Panginoon. Please, lagi ako nagpapaalala sa ating lahat. Ha? Puri ng Panginoon. Ang ating pag-uusapan ay napakaselan, but I hope na ito ay magbabago sa ating mga buhay. Puri ng Panginoon. John 10:10 to 18. John 10:10 to 18. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But I have come that they may have life, have it to the full. I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd, does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father. I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and the one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down for my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I receive from my Father. May the good Lord bless the reading of the word, and may He bless us as we receive the meaning of the word. Lord, I pray that I will not dictate my personal meaning on this word, but I pray that through the Holy Spirit, that the Apostle John may preach the real meaning of this word to our family, Life Giver. We love you. We thank you in Jesus' name. Everybody say amen. Dala nyo ba yung amen nyo? Okay, praise God. Pakigamit natin. Balik natin yung verse 10 na siya magiging theme natin. The thief comes only to steal, to kill, to destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Maganda sa King James. Kuha natin sa King James version, King James. The thief cometh not but to steal, to kill, to destroy. Tapos sabi niya, I have come that they might have life and have it more abundantly. So yung King James, ginamit niya more abundantly. Sabay-sabay, more abundantly. Sa NIV, ang ginamit niya, have it to the full. Sabay-sabay nga, have it to the full. Doon sa rendition nung text nito na ginamit ng Panginoon, narinig ito ni Johnny sa kanya. This explains that Jesus really is God. Ang Panginoon natin ay tunay na Diyos. Kaya lang, doon sa rendition, doon sa verse 10, isinali si Satanas. Ayoko sana yun, kung ako susulat, hindi ko na isasali yan. Kasi bakit natin pag-uusapan pa si Satanas? Gayon, andyan na ang Panginoon. Yung mere existence of God probably is enough to, diminish nor forget the presence of the devil. Pero hindi ganoon ang Biblia. Di ba? Lagi tayo nagsasalita ng positive things, ina-avoid natin ang negative, but the presentation of positive things will never negate the presence of all the negative things, and that includes the devil. Okay? So here, makikita natin that the existence of Satan, di ba? It is possible that we will not have eternal life. Possible then that we will have or we will never experience abundant life with the presence of the devil. Bakit ko sinabi yun? Kasi sinabi niya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. So how can I, a man of God or a child of God, experience abundance kung andito yung presence nitong magnanakaw?
Meron ba kayong kakilalang magnanakaw at talagang natatakot kayo? Meron ba kayong kilalang magnanakaw? Tapos hindi na natahimik ang buhay mo, tama? Hindi mo malapag yung pitaka mo, tama ba? Kasi bago niya pa nakawin, wala na talagang laman, tama po ba? Ang hirap. Mag-ipong ka, kukunin, di ba? Try to imagine it. Life without thieves or without robbers. It will be a pleasant life. It will be a very joyous life. Kaya lang ang nakalagay rito, before rendering or telling us that there is an abundant life, the presence of the devil is real. So the existence of Satan was mentioned by Jesus. Sino si Satan? Satan is a thief. He steals. He steals things from us. Everything he owns comes from his stealing activity or ability. Magnanakaw siya. Wala siyang ginawa kundi nakawan. So paano ako magkakaroon ng abundant life? May magnanakaw. Number 2, not only that Satan steal, but Satan kills. Tama ba yan? Pumapatay siya. May mga taong nawawala sa buhay natin na sana kasama natin. Sana hindi napatay o namatay. Satan kills. He kills people. He kills innocent people. He kills people who sinned. Because Satan is a person who has the license to sin, to kill. Sabi sa Bible that Satan is a murderer and he was a murderer and continuously murder people. So paano ko ako makaka-experience sa abundant life? Buhay na kaaya-aya, kasiya-siya. May pumapatay. Tama ba yan? Number 3, pangatlo, pinakamabigat, he destroys. Sabi rito, he destroys individuals' life. He destroys families. He destroys nation. The whole world was destroyed and will continuously be destroyed by the devil. So he was, sabi sa Bible, a destroyer. Wala siyang ginawa kundi pumatay, magnakaw, pumatay, tapos ang gagawin niya, manira at magwasak. So yung existence ng demonyo rito o ng diablo ay hindi kayang magtanggal ng activity ng Diyos. Kung babalikan natin yung text dito, magkasama sila, both the Lord and Satan shared, verse 10. Tingnan natin yung verse 10. I have come, sabi niya, that they may have life and have it to the full, NIV version. O ang tawag dyan, naive version. Okay ba yun? Naive version? Walang tumawa ron. Okay. And they might have it more abundantly, King James. So sabi ng NIV, have it to the full. Tapos sabi ng King James, sabi niya, it's more abundantly. So ang question, pwede ba yun? Di ba, pwedeng alisin yung isa in order mag-exist ang isa. Sinasabi ng atheist na sinasabi niya, kasi walang Diyos kasi may masama. At dahil may masama, walang Diyos. Hindi po magandang premise yun. Actually, that is the most ignorant or I can say stupid statement a person can say. Na sinasabi niya, in order mag-exist ang isa, kailangan wala yung isa. Hindi ho ganon. Kasi yung verse 10, both, sineshare ng dalawang persona ang diablo at ang Diyos. So kahit na si Satanas ay pumapatay at si Satanas ay nagnanakaw at si Satanas ay naninira, hindi mapipigilan ni Satanas bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Salamat sa amen po ninyo. Nayanig ako doon, purihin ng Panginoon. Halos mapunit ang aking puso. Malakas. Hallelujah. So I have come, sabi niya, that you may have life. So according to Thayer's definition, when you say abundant, have it to the full. Sa Tagalog kasi yan, buhay na ganap at kasiya-siya. Sabi-sabi nga kasiya-siya. Kasi yung iba nung binasa yan, kasyang-kasya. Hindi ko kasyang-kasya. Sabi-sabi nga kasiya-siya. Kasi nung binabasa nung katabi ko, kasyang-kasya lang daw. Hindi po. Hindi po yun ang version. Kasiya-siya. Okay?
So, nung dinefine ni Thayer, okay, yung pinsang buo ni Pastor Rainier, ganito po ang sabi po niya. Sabi niya, when you say abundant life, of the absolute fullness of life. Sabi ng absolute, buo na buong magandang buhay. So, ibig sabihin, kino-cover nitong absolute fullness of life, lahat ng angulo, whether it is moral, physical, whether psychological, mental, emotional, whether it is social, or whether it is spiritual. It covers all. It's absolute. Buo. Na pinaliwanag pa niya, when you say abundant life, it's life real. It's a genuine life. A life active and vigorous. It's a life devoted to God. It is blessed. In the portion even in this world of those who put their trust in Jesus Christ. Well, yun daw absoluteness of this life is not only in this 2-digit life, but it will continue up to the resurrection. So that abundant life starts not after death, but that absolute life starts upon conversion. Ibig sabihin, nung na-born again ako, yung absolute life na yon starts. So nung na-born again ako, hindi ko kailangan mamatay, at nung namatay ako, saka ako nagkaroon ng magandang buhay. Hindi ako. Nung na-born again ka, ay umpisa na ako ng napakaganda at kasiyasiya at napakaayos na buhay. Ulitin, sabi mga sa katay mo, hindi daw kasyang-kasya. Kasiyasiya. Okay ba kayo? The word in Greek is perissos. Ibig sabihin, it is super abundant. Sabay-sabay nga, super abundant. Siguro habang dinidefine natin, parang tumataas yung kilay nyo, no? Di ba? Parang, kailan mo nang ganyan sa akin yung bishop. It's super abundant. Tapos, it's a superior life. Kasi super abundant speaks of quantity, but superior life speaks of quality life. Ano pa? It's an exceeding life. Sobra-sobra, lampas-lampas. It is above. It's above more. And it is highly beyond measured life. So, ang tanong ko ngayon, paano ko ito ma-justify? Kasi nung kinukuha ko yung salita, sabi ko, paano ko ito mapapaliwanag? Panginoon, mabigat to. Kasi sa amin, sa Life Giver, alam naman namin na madaming dumadaan sa trials pa rin hanggang ngayon. So the question is, why is abundant life possible? Is it possible? As a believer, maranasan ko yung possibility of abundant life. Ilan dito ang naniniwala that it is possible to experience this abundant life? Can I see your hands, please? Lang po. Yung totoo na parang talagang pwede mo sabihin na, Bishop, naniniwala ako dyan. Pakitaas nga kamay. Taka mo na, papakita ko lang sa camera ang mga kamay nyo. May iba hindi nagtaas siguro. Okay, very good. Sa taas ba? Kasali ba kayo dyan? Uy, halos lahat nagtaas. Very good. Palakpakan nyo isa't isa, purihin ng Panginoon. Ilan dito ang naniniwala siya doon, pero parang bukas pa ito mangyayari sa kanya? Pakitaas nga kamay. Sige. Tingnan ko ulit. Dahil, siguro kaya kayo hindi nagtaas na kamay, dahil mag-isa na lang kayo magtataas na kamay. Tama ba? Dahil kahiyaan na ito. Okay, very good. Pangatlo, purihin ng Panginoon. Ilan dito ang, kaya niya sabihin na, Bishop, pasensya po na kayo, naniniwala ako sa Bible. Pero hindi ako naniniwalang nangyayari yan sa buhay ko. So I hope na yung magtataas na kami rito, wag sanang tamaan ng granada, po rin na Panginoon. Pakitaas nga ako ang kamay. Wala. Ilan dito ang, kahit anong gawin ko talaga, hindi niya itataas ang kamay niya, pakitaas nga ang kamay. Okay, very good. So, ilan dito naniniwala na mangyayari ito? Pakitaas nga ang kamay. Very good. Okay, Bishop,
Paano ko ba naranasan? Ano ba ang ingredients muna? Kukuha ko ng survey, kukunin ko ang ilang importanteng mga tao, di ba? According sa divine oracle ng Panginoon, ng Biblia, ayon sa kabuuan ng presentation ng Scripture, tinuro nga ba ito? Kasi para kumuha ako ng doktrina, kailangan puntahan ko ang survey, alamin kung sino. Tanungin natin si Solomon, pwede nga ba na may abundant life? Ecclesiastes 6:1-2. I have seen another evil under the sun, sabi ni Solomon. Oh, it weighs heavily on mankind. God gives some people wealth, possession, and honor so that they lack nothing their heart's desire. But God does not grant them the ability to enjoy them, and strangers enjoy them instead. This is meaningless, a grievous evil. So according to Solomon, well, it is God who gives people wealth. Hindi ko minimenos yung galing. May tao talaga na mataas ang tinatawag na aptitude. When you say aptitude, kakayanan eh. Ako, nung bata pa ako, nagtatrabaho na po ako at the age of 6 and 7, nung nakulong yung father ko. Totoo po yun. Hindi ko po yung gawa-gawa. 6, 7, nagtitinda na ho ako. Diyan sa Tayabas, puta ako ng abinida, kikita ako ng pera. Naalala ko at the age, ang edad ko yata I think 12 o 13, meron akong pera na hawak na nasa 1,500 ata na naipong ko mula nung 6 na taon ako. Isipin niyo po kung magkano po yun. Nung bata po ako, 78 meron po ko yatang 1,500. Isipin yun. So may tao na may abilidad, gumawa ng pera, wealth, lumikha ng possession at lumikha ng honor. Ang Diyos daw nagbibigay nun. So possible ba? Sabi so, yes. Kaya lang, dalawang klase yung binibigyan ni Lord ng honor. May tao na binibigyan niya ng honor, wealth at possession, pero sasakit ang ulo niya. Pero may mga taong may honor, wealth, possession, pero pinagagaan niya ang buhay niya. So dalawa yun. Yun ang sabi niya. Oh. Other will enjoy it, and other will also, through wealth, may come misery. Number 2, sabi ni Moses, Deuteronomy 8:7-18, it comes from the hand blessed by God. Diyos na naman daw nagbibigay nito. Sabi niya, you may say to yourself, my power and strength of my hand has produced this wealth for me. But remember, sabi niya, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so confirm His covenant, where He swore to your ancestors as it is today. So sabi rito sino sumulat nito? Si Moses. And sabi niya ganun, actually, okay, may mga tao talagang magaling, siguro bata pa, negosyante na, pero actually, sasagutin ko ulit na may Diyos talaga ang nagbibigay ng karangalan at ang Diyos sila nagbibigay ng abilidad ng tao, yumaman. Ang Diyos pa rin daw. Balik tayo kay Solomon, may sinabi siya. So unang-una, na abundant life comes from God. Pangalawa, it comes from the hand blessed by God. Ibig sabihin, may tao talaga na ang kamay niya binilis ng Diyos. Bibigyan mo yan ng 3 piso, mamaya magiging 3,000, mamaya magiging 3 milyon, mamaya magiging 3 bilyon. Ang nag-amen, sana mangyari sa kanya yan. Mabagal. Kanina lang sana nag-amen na kayo. Sabi mo sa katay mo, wag mabagal. May kamay na magaan. Mag-uumpisang walang pera. Pero pagdating ng 10 taong kakikembot, kaliwa, kanan, mamaya magugulat ka, tahimik na sila. Ang mga taong ito, madaling makilala sapagkat una, tahimik sila. Ay, maingay sila. Wala silang pera. Ay, wala akong pera, pag-pray niyo ako. Pero alam mo na, kapag tahimik na sila, may pera na sila. Tingnan mo yung katabi mo, tahimik, may pera yan. Tahimik na eh. So alam niyo na kung sino ang walang pera, ha? Sino yung walang pera? Yung maingay, walang pera yun. Okay? Okay. So pangatlo, ano pa ulit ang ginagawa? Sa mga Bishop, puro ba Diyos lahat itong abundant life? Hindi po. Tingnan niyo po ito, ang sabi ni Solomon. Proverbs 10:4. It comes from a diligent hand. God blesses a diligent hand. But may mga tao talaga naturally diligent. Masipag yung kamay. Proverbs 10:4.
Lazy hands make for poverty, but diligent hands brings wealth. May tao, nagbiniles na ni Lord yung kamay. Tapos yung kamay pa, saksakan ng sipag. Si Dayan ay may asawa na sipag ng kamay. Ang tanong, sinong Dayan? Oh, siyempre, kilala na natin yun. Amen? Ilan dito ang nakapag-asawa na saksakan ng sipag? Pakitaas nga ang kamay. Siyempre, tataas mo, kahayaan, katabi mo. Taas nga ang kamay, oo! Pero mo, umagang-umaga pa lang, naghihimas na ng manok. Kakasipag ng tao. Hindi masipag yung tao. Galing, ha? Makatwid, isa sa katangian na mapapangasawa mo, dapat masipag ang kamay. Kaya minsan nakakapag-asawa kayo, hindi naman gwapo. Pero maaga pa, madaling araw pa, umaalis na ng bahay. Pag uwi, nakapamalengke na, pinagpala ka ng Panginoon. Kasi bakit? Pinagpala ka sapagkat nakapag-asawa ka na masipag. So ang tanong, yung asawa na lang babae, ang tatanungin natin kung masipag din siya. Mas masipag yung asawang babae. Number 4. Sa mga kapatid, kung masipag ang Diyos, binibless yung kamay mo, tapos yung kamay mo masipag, talagang magkakaroon ka ng abundant life. Next, back to Solomon. Silang dalawa yung kausap natin dito Sa Ecclesiastes 9:11. Bakit pa ako'y bibless? O kaya na, biniless ako ng Panginoon. Si Lord nagbigay ng abilidad sa akin. Si Lord ang bumubulong sa akin. Biniless pa niya yung kamay ko. Tapos yung kamay ko naman talaga, naturally, masipag. Pero paano pa ako magkakaroon ng abundant life? Knows how to seize opportunity. Marunong mag-grab ng oportunidad. Kuha ng oportunidad. Alam niya yung oportunidad. Kukunin agad yung timing ng oportunidad. Tapos yung presentation ng oportunidad. Yung pine-present ng oportunidad. Kuha siya ng kuha. Yayaman talaga yung tao. Ecclesiastes 9:11. I've seen something else under the sun. You know, the race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth, to the brilliant or favored, to the learned. But time and chance happen to them all. Dalawang bagay binibigay ni Lord. Lahat tayo, pagising natin ng umaga, bago tayo matulog, bibigyan ka ni Lord ng time. Pangalawa, ang bibigyan niya, kalakip ng time, ay ang chance. Ay sabihin ng chance sa Tagalog. Pagkakataon. So hindi mo pwedeng sabihin na, kasi pinanganak ako mahirap, Bishop, talaga grabe kami. Pamilya kami ng mga illiterate po, hindi kami gumagraduate ng high school. Hindi ko kami gumagraduate ng elementary. Naku, grade 2, hirap na hirap po. Kaya po kami mahirap, kasi po hindi pagkaitan po kami ng pagkakataon. Wrong. Sabi na paano, lahat ng tao ang gagawin ng Panginoon, hindi magandang asawa at magandang lalaking asawang ibibigay sa iyo. Ang bibigay sa iyo ng Panginoon, timing, bigyan kita ng timing, eto, timing, Pangalawa, ano pa ang bibigay sa iyo ng Panginoon? Pagkakataon. So, bakit hindi ka graduate ng college? Kasi sinayang mo yung pagkakataon. Bakit ka hindi nakapag-aral? Bakit hindi ka natuto sa kali? Bakit hindi ka natuto ng mga bagay na dapat matutunan? Sinayang mo si oras, sinayang mo si pagkakataon. Sana napangasawa mo yung beauty queen. Bakit hindi mo napangasawa? Sinayang mo ang pagkakataon. At yung babae din, sinayang ang pagkakataon. Hindi kayo nagkita. Diyan ba kayo? So hindi mo pwede sabihin, alam mo, may mga tao talagang blessed, pero ako hindi talaga. Ganun talaga ako, recipient lang ako, benefactor lang ako. Ay, mali. Sinasabi ng Bible, bawat tao, lahat ng tao, binigyan niya ng panahon, at saka binigyan niya ng pagkakataon. Pinag-usapan lang natin, hindi mo sinunggaban. Tama ba? Bakit wala kang bahay? Hindi mo sinunggaban. Bakit ka nawala ng negosyo? Hindi mo sinunggaban. Dumating na Ang ginagawa mo lang, pag dumating na, ay pray muna tayo, baka mali dumating na naman siya, ay mag-pray tayo ulit. Alam niyo, nagulat ako, karamihan ng mga tao mapanalangin, sila lagi ang nawawalan ng pagkakataon. Kasi bakit? Kasi panalangin sila ng panalangin.
Sabi ng Panginoon, anak, hindi lang kita tinulungan ng panalangin. Tinulungan din kita sunggaban yung pinanalangin mo. Kaya tumagal kang mag-asawa, hindi mo sinunggaban. Sunggaban mo. Sabi mga sakatay mo, sunggaban mo kasi. O hindi yung lalaki, ha? Yung pagkakataon. Bakit hindi ka gumanda? Hindi mo sinunggaban eh. Kaya ako, ayokong makausap yung mga taong laging, mananalangin muna tayo, Bishop. Tagal mo nang nanalangin. Kaya huwag nyo kakausapin yung lagi, dapat yan, nanalangin ka na. Pero hindi masama manalangin para mag-ingat. Pero kabagal mo, hindi ka na nanalangin. Tumatakas ka na sunggaban ang pagkakataon. Parang galit ako. Konti lang. Next, kailan tayo gaganda ang buhay natin? Purihin ng Panginoon Diyos. When we decide to be obedient people of God. Pag nagdesisyon ka na, hindi, magiging masunurin ako. Yun, sabi, Isaiah 1:19, according kay Isaiah, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kaya pala tayo sasagana, hindi lang dahil sa bless ang kamay ko o biniless Lord yung kamay mo. Pero mo, yung kamay mo, biniless na ni Lord, tapos yung kamay mo masigap, sipag, tapos yung kamay mo walang ginawa, kundi manunggab na manunggab. Sinusunggaban mo yung opportunity. Well, hindi lahat siguro sinusunggaban, pero alam mo yung timing. Ay, ito sa akin ito. Ay, ito hindi akin yun. Ay, ito sa akin ito. Tatlo yun. Pero nag-transition yung tao bilang Christian na mag-obey. Kaya minsan magugulat kayo na bakit ito mabait naman na tao? Bakit ito nagbabasa naman ng Bible? Pero bakit hindi siya blessed? Kasi hindi siya obedient. Isaiah 1:19, sabi niya, if you're willing, when you say willing, is the willingness to grab every opportunity offered by God every day, each day. God's activities to offer you chances and what? And timing. Time mo. Time mo na yan. Anong gusto mo na ngayon? O kahit na i-presenta sa'yo ng Panginoon, lahat ng pagkakataon, hindi ka naman willing. Pangalawa, hindi ka naman obedient. Hindi mo pwedeng dagdagan ng kalokohan ang pagiging Kristiyano. Dapat ikaw ang pinakamasunuring bata sa loob ng bahay. At dapat ikaw ang pinaka-obedient na anak ng Diyos sa loob ng simbahan. Bakit? Para mauto ako? Hindi. Para pagpalain ako. Kasi willing and obedient, kakain daw siya ng magagandang, tamo pati bagay, kinakain niya. Hindi mali. Okay. Sabi niya, kakainin niya lahat ng magagandang bagay sa lupa. Kaya minsan, nagtatanong ka, at the back of your mind, nag-iisip ka, bakit ang tagal-tagal ng Kristiyano nito? Walang nangyayari. Tatanungin mo lagi, is she obedient? Is she or is he obedient and willing? Kung ang sagot mo, hindi. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo doon sa tao, mag-i-struggle at mag-i-struggle at mag-i-struggle at mag-i-struggle at mag-i-struggle sila kasi lagi matitrace mo because of their unwilling and disobedient life. Disobedient life will always lead to a miserable life. Diyan ba kayo? Grabe. Sabi mo sa katabi mo, be obedient. Sabi mo sa katabi mo, and be willing. Ilan dito ang masunurin? Taas ang kamay. Naku, wala na yung mga kamay. Taas ang kamay na masunurin. Kita mo na, kaya minsan nag-uusap kayo ng mga asawa mo, bakit ganito pagpapala natin? I-obedient tayo eh. Tuloy nyo yan. Panganim, bakit maganda ang buhay? Masagana ang buhay. Because of your avoidance to stinginess. When we avoid stinginess, what is stinginess in Tagalog? Proverbs 28:22. The stingy are eager to get rich and are unaware that poverty awaits them.
Kaya pala may mga tao hirap na hirap sa buhay because they are stingy. Sabi ng stingy, ang kunat, ang damot. Damot eh. Kaya minsan magugulat ka, bakit ang daming pera? Lord, ba't ang dami kong pera? Ito lang hinihingi ko, pero minsan, ba't ang dami? Sabi niya, share mo sa iba kasi lalo dun babaksak lalo yung pagpapala. Di ba? Sabi nito that stinginess daw leads to poverty. And the reason why people are still struggling, no? At the age of 50, 40, 50, are still struggling because they are stingy people. They do not give. They always think about themselves, their needs, their kailangan, their kauhawan, their gutom, their anak, their bahay, yung kanilang meralco. Lagi nilang iniisip yung sarili na they never think about other people. Magugulat ka, walang ginawa yan, kundi, emergency ako, Mare, emergency. Nasaan ka? Nasa ospital ka ba? Hindi, emergency ako ngayon eh. Puro sila emergency. You can trace that from being stingy. They are still, up to this day, even though they already accepted Jesus as their Lord, they keep on, living in stinginess. Stingy, makunat. Di pagpapalayan ni Lord. Wala nang nag-amen, dito na lang. Matira matibay ito, mga kapatid. Andiyan ba kayo? Bakit maganda ang buhay mo? Bigyan nyo nga ako ng reason bakit maganda ang buhay mo. Isa-isahin nga natin, unang-una. Saan galing? Galing sa Diyos. Ang Diyos na nagpaala sa iyo. Ang sikreto natin, tayong mga mag-asawa, after ng ilang panahon ng struggle natin, ang Diyos ang nagpala sa atin. May mga pagpapala tayo na, alam mo, hindi galing sa iyo, hindi galing sa ability mo, galing sa Diyos. Pangalawa, pinagpala niya ang kamay mo. Di ba? May certain, kaya ako naniniwala na ang Christian sa loob ng 10 years mag-i-struggle. Upon conversion, tinanggap mo ang Panginoon, no? Di tinanggap mo siya. The first 10 years will be full of struggle. Financial, material, physical. Magkakasakit ka 10 years. Pero yung 10 years na iraos niya with obedience and willingness, after 10 years, magugulat ka, pambihira, take off na yan. Pagdating ng take off yan, lilipad dyan ng gano'n. I don't care kahit na hindi sila nakapag-aral. Sa ngayon, hindi na ho minamanipulate ng mga taong may aral ang pagiging bilyonaryo. Hindi na po. Sinira na ho siya. Bagamat magandang may edukasyon, pero hindi nagbibigay ng guarantee na kapag may edukasyon ka, ay yayaman ka. Hindi. May mga taong likas na binibigyan ng Lord ng talino upang mag-acquire ng wealth. Kabagat ang wealth at abundant life ay galing sa Diyos. Ba't di niya pag-usapang mag-asawa? Bakit nagkagalito na tayo? Wow. Kasi yung loob ng 10 years na yun, wala kayong ginawa kundi sumunod. Marami na kayong reason para tumalikod kay Lord sapagkat sobra, gutom, hindi makapag-enroll ang anak, hindi makabayad ng kuryente. Pero 10 years, obedient, willing, surrender, magulat. After 10 years, shoot. Ako nakita ko sa inyo yan. Matagal ko na kayong kasama. Hindi lang kayo nagsasalita kasi tahimik na kayo. Matagal ko na kayong kasama. Nandiyan ba kayo? So, sino rin magpipigil sa pastor na umunlad ang buhay? Pwede mong pigilan? Hindi rin. Masipag yung pastor, pagpapalain din siya ni Lord. So, huwag mong tatanungin, pastor, saan nila nakuha ang pag-abroad nila? Pinagpala rin ni Lord ang pastor. Pag ang pastor pinagpala, lahat ng kanyang membro pagpapalain din po. Alam ka naman pinagpala kami. Kami ngayon ang gagatata kami rito. No. Hindi mo mapipigilan pagpalain ka ng Diyos. No one can stop you to be blessed by God because your hand is blessed by God. Pangalawa, your hand is a diligent hand. No one can stop it. Walang makakahinto nun. Kaya pag may pinagpapala, hindi taas ang kilay. Palakpak. Alam mo, pinagpala ka, palakpakan mo. Hindi yung taasan mo ng kilay, saan naman yan nakuha yung pera? Bad, sabi mo sa atin mo, bad yun.
Amen? Next and last. Pero hindi naman yan ang word ko eh. Di ba sabi nga natin, why is abundant life possible? Is it possible? Yes. And last, is abundant life comes from the good shepherd. Ano ulit? Kaya ako pagpapalain ng Panginoon, hindi daw sa kinlaim ko yung kayamanan, hindi. Ang ibang kayamanan ay binigay ni Lord sa akin ang king galing at pinagtrabahuan ko at pinagpala ni Lord ang kamay ko at masipag pa yung kamay ko, pagpapalain talaga ako ng Panginoon. Pero higit sa lahat, ang pagpapalang tunay ay galing sa isang mabuting pastol. Balikan natin ulit yung text. 11. I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. The hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. And when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. And then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is hard and care nothing for the sheep. I am the good shepherd, sabi ng Panginoon. I know my sheep and my sheep knows me. Just as the Father knows me and I know the Father, I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock under one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, authority to take it up again. This command I receive from my Father. So do you know that one of the primary purposes of Jesus Christ is that the sheep might have abundant life? Isa rin sa mga target at purposes o layunin ng Diyos ay ang mga tagapagsunod niya ay makatikim ng buhay na kasiyasya. Even though we will be living a very short-lived life here on earth, it's only at 2 digits whether you will die at the age of 78 or 88 or 98. 2 digits lang yun. Kung maka 100 ka, panalo ka. May 100,000 ka sa bansang Pilipinas. So tanong, sino kakain nun? Yung mga anak mo na mag-aagawan doon sa 100,000. Ikaw, hindi mo na yung makakain. So, dahil dito, ano kailangan kong gawin? Ano ang role ng Panginoong Jesucristo sa buhay na ito na kasiyasya? The possibility of an abundant life here on earth is dependent not on man's ability. Hindi to dependent lang sa abilidad ng tao. Bagamat nakalagay na sa scripture, meron talagang kinalaman ng husay at galing ng tao na binibigay ng Diyos sa kanya. Pero depende sa abilidad. Hindi mo, kundi depende rin sa abilidad niya bilang pastol mo. Kaya rito, sinabi niya that Jesus Christ is a good shepherd. So I'll give you important points. I think this is 9 points. Mabilis lang, hindi ko isa-isahin. Kasi narrative na yan, papaliwanag na niya yung sarili. Bakit ako may buhay na walang hanggan? Bakit ako may buhay na kasiyasya, 2 digits na buhay, short-lived, na maganda, tapos magtutuloy siya up to eternity? Papaano? Siyam na bagay. Una, sabi ng Panginoon, no, He lays down His life for the sheep. Verse 11. Can we go to verse 11? I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Rule of repetition, magugulat kayo. Pag binasa niyo itong John chapter 10, 3 beses inulit ni Lord. Paulit-ulit yung salitang, I am the good shepherd. Paulit-ulit. Para siyang sirang CD o, di ba? O pirated siguro. Pero pa ba niyan? Wala na siguro niyan. Di ba? Na sinasabi niya, ako ay mabuting pastol. Hindi ako masamang pastol. So unang-unang ginagawa, possible ba na may possible ba na bishop, kami mag-asawa, ay less fortunate, pero pwedeng baguhin ni Lord ang buhay ko? The answer is yes. 100% yes. Bakit? Kasi ang sabi rito, Jesus will lay down His life for you. So kailan nag-i-start ang buhay na maganda at kasiyasya? May namatay para sa'yo. The mere fact na nalaman ko na may nagbigay ng buhay sa akin, ang ganda ng buhay ko. Kasi may nawala ng buhay para magkaroon ako, ibig sabihin, doble ang buhay ko ngayon. Yung buhay na sarili ko, na in-existence na, nag-i-exist sa lupa. Palangalawa, yung buhay na binigay niya sa akin, wow, puntos ko yun. Alam ko na yun. Whether ma-bless ako financially o hindi,
unang-una punto sa maganda buhay ko. May abundant life na ako. Pangalawa, He owns the ship. Verse 12, the hard hand is not the shepherd, does not own the sheep. Yung mga pastol na hireling lang, hindi nila pag-aari ang tupa. So, ibig sabihin, hindi nila aalagaan. Pero sabi ng Panginoon, ako may-ari sa inyo. So, pinakita ng Panginoon, bakit possible ang abundant life? Kasi siya may-ari sa iyo. So, hindi ka nakakaranas ng maayos sa buhay kapag ikaw pa rin ang nagmamay-ari ng buhay mo. Pero sabi ng Panginoon dito, hindi niyo na pag-aari ang sarili niyong buhay. Sabi niya gano'n, I own it. He owns the sheep. Verse 12, the hard hand is not the shepherd. I am your shepherd. As a matter of fact, I am not just a shepherd. I am the good shepherd. Try to imagine life under the care of a good shepherd, Jesus Christ. Wow! Kasya siya na yun. Number 3. Sabi ito, He will never abandon the sheep in the wilderness. Maganda ba ang buhay natin? Kasya siya? Oo, kasi hindi ka naman iiwan sa gitna ng ilang eh. Ang ating mabuting pastol, mabuti na, tapos pag mamay-ari ka. Pangatlo, hindi ka niya iiwan sa gitna ng ilang. The hard hand is not the shepherd, does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, and scatters, he abandoned the sheep, runs away. Then the wolf attacks the flock, scattered it. The man ran away because he is a hard hand, cares nothing for the sheep. Hindi siya hard hand. Hindi siya hireling. Nagkataon na ibinigay tayo ng Ama sa isang napakabuting pastol. At itong pastol na ito ay hindi mang-iiwan sa gitna ng ilang. Kahit ilan pang ilang. So, kaya sabi ko, in-observe ko, ay galing to pala ang Christian. Tagal na akong pastor, 40 plus years na rin. Napansin ko talaga, ang Kristiyano, mag-uumpisang mahirap. Struggle, hindi makakabayad ng kuryente, mangungupahan. Pero yung 10 years, magugulat ka, will be a year, at tinatawag natin wilderness experience for 10 years. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At sa loob ng 10 taon na yon, makikita mo yung guidance nung may-ari, kung paano sila gagaydan. Nagugutom, kaya nyo yan, ako bahala. Wala ka ba? Ako bahala. Magugulat ka hanggang sa makarao sila after 10 years, para siyang kotse o para siyang eroplano, pagka-take off, hindi mo na mapipigilan, dire-diretso na siya. Yung 10 years na yun, magugulat kayo kahit sa buhay nyo. Kayong mag-asawa, maging sa negosyo nyo, sa loob ng 10 years, nagpakita ka ng faithfulness, willingness, at obedient, magugulat ka after 10 years, pak, shoot, abundant life. Parang wala nag-amen. Okay, very good. Nangyayari sa inyo yan, tama ba? Kaya nung araw, di ba, nung araw, ano itsura natin? May mga Kristiyano nung araw, mukhang tipaklong. Pero ngayon, iba na. Mukhang grasshopper na siya, pero iba-iba na ang kulay. Nung araw, mukha tayong galinto, eng-eng, pero ngayon biglang, parang gumawa po ka na. Kasi nag-uumpisa na yung buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kasi asyang buhay. Ano yun, formalin? Okay. Gumaganda buhay. Pangatlo, bakit hindi gaganda ang buhay mo? He confronts the wolves. Siyempre, hindi mo kakayanin yung wolves. Probably, baka isa, dalawa, makakapatay ka ng wolves. Pero, di ba? Pero isang pack ng wolves, kakayanin mo? Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi, ako bahala dyan. 10 taon, sama ka sa akin. Hawa ka sa akin, ako bahala. Sipain niya lahat yung wolves dyan. Kaya maraming Kristiyano naka-experience na talagang siya ay pinalibutan ng wolves. Pero nagulat ka kung paano ka nakasurvive sa mga wolves na ito. Bagamat may kilala din ako na naging wolf. Okay? Si Lord ang magtatanggal ng wolves. Kaya ang nakakalungkot, hindi yung actual na wolves.
And sometimes, ang problema ng mga Kristiyano, okay, the problem of the sheep is when they take the clothing of the wolves. Don't be a wolf. Be a sheep. Amen? Our problem is the wolfishness of the sheep. Tama ba yun? The wolfishness of the sheep. Tagalogin ko na lang. Ang pagiging, ano ba ang wolf sa Tagalog? Minsan ang problema natin, ang pagiging lobo ng mga tupa. Wolfishness, whatever. Checkin na lang niyo yan. Total magagaling naman kayo. Don't be a wolf. Be a sheep. And continue to be a sheep. Si Lord magtatanggal ng wolves. Andiyan ba kayo? Number 5, bakit possible? Siya mag-aalis ng wolf mo eh. Hawak-hawak ka niya, 10 years eh. O, hawak. O. Sila Joshua, 38 years, sinamahan ni Lord sa ilang. Sinamahan, sinipa niya lahat. Amalekay, sipa. Si Lord magbibigay sa isa complete victory. Kala mo ikaw, hindi siya. Basta willing ka lang, tsaka obedient. Number 5, He cares for the sheep. What a very comfortable statement. Hearing this from John 10, that this shepherd cares for the sheep. Wow! 13, the man runs away because he's a hard hand, cares nothing for the sheep. But not Jesus. My God, my Lord, my shepherd, cares so much for me. Bakit hindi gaganda buhay ko? Sobrang malasakit ng pastol ko sa akin. Ano ba ang goal? Ano ba ang goal ng pastol? Meron bang pastol na ang goal ko? Oy, magpatami tayo, 100 na kayo, ha? O 200. Halina kayo, gag-guide ko kayo. Pupunta tayo sa isang lugar. Ang dami-dami ritong mga lobo. Ipapapatay ko kayo lahat dun at ipakakain ko kayo. Kasi kailangan mahalin natin ang ating mga kaaway. Hindi. Ang gagawin ng Panginoon, ha? Ay pagmalasakitan niya, maitawid niya sa ilan yung kanyang mga sheep, makatawid patungo sa greener pastures. That is the most comforting words or statements that I ever read in the Bible, that the shepherd care so much for the sheep. Oh. Nagmamalasakit po si Lord sa iyo at sa pamilya mo. Kung paano mo naiisip na, hindi na, ako, Pisha, talaga ako makikipaglaban ako sa pamilya ko. Kasi ang gusto ko talaga, alagaan yung pamilya ko, ipaglalaban ko ang pamilya mo. Ganon din ang Panginoon. Kung paano mo gustong ihaon ang pamilya mo sa kahirapan at ihaon sa maayos sa buhay, lalo na ang Panginoon. Bantayan mo, makipag-ugnayan ka sa Kanya at makipag-partner ka. At ikaw magugulantang, paano nangyari ito? Talaga yun ang sasabihin mo, paano ito nangyari? Paano nangyari ito? Darating ang panahon sasabihin mo, hindi ito mangyayari, hindi ito mangyayari. Pangarap lang ito. Bakit? Sobrang nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Number 6. Not only that He cares for the sheep, number 6, that He knows the sheep better than others. 14, I am the good shepherd. I know my sheep. I know them. And my sheep knows me. Kilala ako ng tupa ko. Kilala ko rin sila. Again, komportabling salita. Very comforting rather. Para malaman na kilala ako ng pastol. 1,000 kawan, pero yung pastor call me by my name. Do you know that Jesus can call you by your name? Your name? Wow! Buhok mo nga, alam niya kung ilan eh. Alam din niya kung magkano ang kailangan mo, alam niya kung sino ang mga anak mo, alam niya kung ano ang pangarap mo, at alam mo ang pangarap niya, kilala ka niya at kilala mo siya.
Hindi pwedeng kilala ka lang niya, pero ikaw hindi mo siya kilala. Hindi. Magkakilala kayo. At hindi kayo mag-aalis ng kamay sa isa't isa habang lumalakad kayo sa ilang. Napaka-selfish malaman na, dapat kilala ako ni Lord. Dapat pinagmamalasakitan mo niya ako. Pinagmamalasakitan mo ba ang Diyos? O kilala ka ng Panginoon, kilala mo ba siya? Yes, minsan. Aba, hindi pwede yun. Kilala ka niya. At gusto mo, pag kinausap ka ng Panginoon, tawagin niya yung pangalan mo. At gusto mo, tawagin ka niya sa pangalan mong tunay na ayaw mo Ganon kanya kakilala. Kaya wala ka matatago sa kanya. Alam niya lahat ng pains, heartaches, alam niya lahat ng shortcomings natin, alam din niya yung asunto, at alam din niya lahat ng failures, at alam niya ang weaknesses, even ang mga strength natin, kung ano ang positive at negative, lahat yun alam niya. Kasi nagmamalasakit siya sa'yo. Sige, tuloy mo yan. Sino yung pumapalakpak? Pagpapalakpak kayo, tuloy nyo na. Amen? Hello? Number 7. He knows the sheep better than others. I am the good shepherd. I know my sheep. My sheep know me. 7. The sheep knows him. My sheep know me. Ang goal ng sheep, makilala siya. Malaman ang ways niya. Ano ang paraan niya ng pag-aalaga sa kanya. Anong disiplinang ginibigay na karampatan sa mga iba. Alam niya ang paraan ng Diyos. Alam niya ang tinig. Alam niya kung sino ang pastol niya. At alam niya kung sino ang hindi niya pastol. Hindi siya susunod sa hindi niya pastol. Nakikinig ang pastol sa tinig lang ng iisang boses, ang boses ng kanyang dakilang pastol. Number 8, he gathers all the sheep under one pen or under one flock. So, ang gagawin ng Panginoon, dahil kilala niya, gagather lahat yun. Kaya pag pumunta ka ng New Zealand, magugulat ka lahat yan. Ang daming herds, ang daming flock. Magugulat ka pag alis ng shepherd, uminom ng coffee sa isang coffee bar. After nun, tatayo na yan, pipito na yan. Lahat, naghalo-halo lahat ng tupa. Pwedeng makuha ng isa yung tupa? Pwede. Yung isa rin, matangay yung ibang tupa? Pwede. Pero kapag pumasweet yung kanilang shepherd, alam nung tupa na sila'y tinatawag na. He gathers all the sheep under one pen, under one flock. And the sheep knows that their safety is only in the perimeter fence of the authority of the shepherd. Outside that, there's no safety. Whether nasa ilang sila, na may pack of wolves, they don't care as long na sila ay under ng care ng isang pastol, kahit na ilang, hindi, safe sila doon. Last but not the least, this is the greatest, and this is, I think, top 1 of why we should believe that we have a great life, an abundant life. Number 9, because he voluntarily gives up his life as a gift for his sheep. Not only that, na yung shepherd will lead his flock to the greener pastures. The goal is greener pastures. Alika na. Ito na yung greener pastures. May batis na. Kain na kayo lahat yan. Enjoy kayo. Sige, hahanap ulit ako. Hindi. Pinaka-safety nila ay hindi greener pastures lang, kundi ang buhay nitong pastol na ito ay ibibigay niya sa kanyang tupa bilang regalo sa kanila. And he will continue to give his life for the sheep. At ang sabi ni Jesus, ating Panginoon, and it was God's command to freely give his life for the sheep. Saan niya, bakit niya ibibigay? Yun ang sabi ng Ama. Sabi niya, ang Ama, inutusan ako, bigay ang buhay ko sa mga kawa na ito.
Nagkakaisa ang ama at ang anak na sabihin na ang buhay ng anak ay ibibigay sa kawan at ang kawan ay mag-e-enjoy ng buhay kasi bibigyan sila ng buhay at ang buhay ng pastol nila ay para sa kanila at handa itong mawala alang-alang sa kanilang buhay na maganda at maayos. How can I summarize now abundant life? 4 na bagay. Our affluence or abundance depends on our being under the shepherd. Bakit ako may affluence? Bakit ako may aptitude? Bakit ako may significance? Bakit ako may divine healing? Bakit ako may influence? Bakit ako may divine favor? Tagalogin ko nga, ano sabihin yan? Puri ng Panginoon Diyos. Yan. Affluence, kasaganahan. Aptitude, kakayanan. Significance, kahalagahan. Divine healing, banal na kagalingan. Bakit ako may influence, impluensya? At bakit ako may banal na pabor? Kasi kasama ko yung pastol ko. Sa gitna ng paghahari at pag-aalaga ng pastol ko, yung 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan ang kabuuan ng tinatawag nating abundant life. What is the abundant life? Abundant. Bakit ako may kakayanan? Bakit? Kaya magugulat ka, matitrace mo yung tagumpay mo, kasaganahan ng buhay, matitrace mo yung kakayanan mo mag-solve ng problema, na mauuwi yung problema sa tagumpay, proteksyon ng pastol. Yung kakayanan mo makapagpatapos ng pag-aaral ng anak, ang kakayanan mong daling sila sa kalakasan ng loob, ay galing sa pagkakaroon ng isang mabuting pastol. Ano pa, ang kakayanan mong makatulong sa iba sa panahon ng may misfortune ang tao, extension ka ng kamay ng pastol, o tungkod ka ng pastol sa kanila. Yung prayers mo, bakit ang bilis sagutin? Matitrace mo sa buhay na kaaya-aya na bigay ng Panginoon. Alam nyo ba, nadadaigin ng panalangin ng isang matuwid, ang sangkaterbang panalangin ng bansa, na yung panalangin ng isang bansa, hindi pakikinggan, at ang panalangin lang ng isang matuwid, sabi ng James, di ba, the prayer of the righteous man availeth much. It is because that man is not only righteous, that man is living in abundance with his shepherd. Matitrace ko, bakit ko napag-aral ang anak ko? Bakit kami sasakyan? Bakit ang ganda ng buhay mo? Bakit ang opportunity mo? Pung. Bakit kayo nagbati mag-asawa? Lagi, matitrace mo lagi sa regalo ng Diyos na magandang buhay, buhay na ganap at kasiyasya. Ito pa isa, paano ko malalaman? Yung contribution mo sa kaharian ay hindi napuputol, kasali ka, kalahok, hindi ka nagmamatsyag, nagbabantay, kundi lumalahok, sumasali, kakayanan mag-contribute, tumulong, manalangin. Ang mga ito matitrace mo na meron kang buhay na ganap at kasiyasya. Alam niyo ang tawag dito? Ang tawag dito is channel of blessing. Alam mo, 2 klaseng Kristiyano. Unang Kristiyano, awaiting sa blessing. Pero yung pangalawang Kristiyano, channel of blessing. 2 klaseng Kristiyano, chinachane ang blessing, pero may Kristiyano talagang channel of blessing. Yung kakayanan ng kamay mo na yung sumpa gawing kamay ng pagpapala, bunga yan, matitrace mo kay Jesus Christ. Dati ang dami mong sumpa, pero ngayon bakit? Tanggal yung sumpa, pinalitan ng pagpapala, matitrace mo yan lagi sa pagpapala na galing sa ating Panginoon. Affluence, sabay-sabay, affluence, aptitude, significance, divine healing, influence, divine favor. Dagdagan ko, answer to prayers. Sabay-sabay nga, answer to prayers. Matitrace ko. Hindi ako na lang yun. Matitrace ko, alam nyo saan? Sa buhay na ganap at kasyasya.
Hindi ko kailangan mamatay para nabubulol ako eh. Hindi ko kailangan mamatay para makamtan to. Kailangan ko lang mabuhay ng tama nang mag-umpisa na ito sa buhay ko. Kailan ka na-bless? Nung nag-decide ka maging obedient? Kailan ka na-bless? Nung panahon nagbigay ka ng giving? Kailan ka nagbigay? Nung panahon wala ka, ang sabi ng Panginoon, wow! Wow! Yun ang pagpapala. Kasaganahan, kakayanan, kahalagahan, banal na kagalingan, influence. Matagal ka na dapat namatay sa dami ng sakit na dinaanan mo. Pero bakit dinaig ng divine healing ang sumpa? Matitrace mo yon sa buhay na walang hanggan sa John 10:10. Nung tumanda ka, gumanda ka pa, at nung tumanda ka, nagkapera ka, at nung tumanda ka, saka kayo maman, matitrace mo yan kay Jesus bilang shepherd. So Jesus wants you to be rich here on earth, yes, but He wants you to live an abundant life here on earth and in the next life, sa susunod pang buhay. Matthew 19:19-20, na-miss nung mama ang isang katotohanan. Inalok siya nito eh, hindi niya nakuha eh. Hindi niya na-close yung deal. Hindi niya nakuha yung chance. Sabi niya, all this, sabi ng mama, mayaman siya, all this I have kept. The young man said, what do I still lack? What do I still lack? Ano ba kung kulang ko? Lahat naman yan, nagawa ko na. Jesus answered, if you want to be perfect, you go sell your possessions. Give it to the poor. And you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Ginigive up ni Lord sa kanya yung pera niya. Actually, tinetest lang siya. Sinasabi ng Panginoon, mararanasan mo yan ngayon, tapos magtutuloy yan hanggang buhay na walang hanggan. John 10:10, the affluent life in John 10:10 is not only a life here on earth, it will continue up to eternal life. Alam mo, alok sa kanya ng Panginoon, that you will be the richest person, not on earth, but in heaven. Try to imagine, he never closed that deal. Hindi niya na-close. Sabi niya, bakit? Kaya, ayun. Disobedient and unwillingness will abort your calling. What is the calling? For you to experience an abundant life on earth that will continue up to eternal life. Alam mo, ba't kayo masaya? Kasi may abundant life ka. Yung mga magulang dito na huwag mong damihan ang anak mo kasi hindi natin mapag-aaral. Mali kayo dyan. Mali ka dyan. Mali ka dyan. Anak ng Diyos yan. Si Lord makakapagpatapos ng mga anak na. Gusto nyo yung mga anak nyo makakatapos ng kurso na hindi bagay sa inyong mag-asawa? Kayang gawin ni Lord yan para paniwalaan ka lang na ang abundant life ay nag-start na sa inyo. Be obedient. Huwag kayong masuwayin. Sa church na ito, nakakita na ako ng mga taong hirap na hirap. Pamasahe lang hirap na hirap. Bakit? Lagi matitrace mo yan sa lack of faith. Matitrace mo lagi yan. Walang pambayad ng camp. Walang pambayad ng conference. Alam mo bakit? Matitrace mo yan. Hindi kasi wala silang pera. Unwilling sila at saka disobedient. Lahat ng pinagpala rito, nag-umpisa saan? Sa faith, natapos sa magandang buhay. Ay, gawin nyo sa pamilya nyo, alisin yung disobedience. Makakarating ang mga anak natin sa lugar na hindi natin natungtungan. Kasi bakit? Anak ng Diyos yan. How I wish, 8 anak ko. How I wish, 12. Ang lilit kong tao, 12 anak ko. Sana ganoon ang ginawa ko eh. Kasi bakit? Si Lord ang magpapala ng mga anak. Sabihin mo lang sana mo, anak, walang pasaway, be obedient. Maniwala ka sa akin, magsosorhay ang anak mo, lilipad dyan, anong altitude? I don't know, gaano kataas. Basta alam ko, itataas siya ng Panginoon.
Kapag masunurin ka sa Panginoon, maniwala ka sa akin, hawak ka ng kamay ng isang pastol at ilalampas ka niya sa ilang patungo sa buhay na ganap at kasyasya. Tatayo tayo lahat, mananalangin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, sumigaw ka, hallelujah. Kung naniniwala ka na yung word na to ay sa'yo, say hallelujah. Sabi mo, akin yan. Mangyayari yan sa akin. Tayo lahat, taas ang kamay, purihin ng Panginoon. Lord, sana may pagbabago. What we want is a change of heart. What we want is a change of belief. That we will go from unbelief to faith that is exemplary. A faith that is astonishing. A faith that is above normal. I pray Life Giver will become a community of obedient people. It will be a community of people who are willing to experience an abundant life. Lord, ang sabi ni Satanas sa mga anak namin, magkakasakit. Sinabi ni Satanas, mabubuntis. Sinabi ni Satanas, maghihirap. We cancel all those curses. Back to sender. Kung saan yan galing, ibalik. Wala kaming anak na magiging suliranin ng bansa. Our children will become mighty in the land. Even the hands now lifted up will be blessed. You know their hearts and their desire. These people are willing. These people are obedient. I pray that that obedient heart will continue. And there will be miracle day after day, each moment, bawat segundo, bawat minuto. Lord God, will be unceasing experience of blessing, favor, and breakthrough. Walang puknat. I pray change ang heart, gawing obedient. Hindi na kami magsasalita ng anything na mali. Beginning today, we will be claiming our abundant life. Araw-araw, aming tatamasain, aming ikukumpisal, aming sasabihin, gaganda ang buhay ko. Sabi mo, gaganda ang buhay ko. Gaganda ng gaganda, tataas ng tataas, lalawak ng lalawak. Pagpapalain mo ang aming mga anak, maging ang aming kabuhayan. Tapos na ang pagnanakaw ng kalaban. Tapos na ang paglalagay niya ng karamdaman. Tapos na ang paggalaw niya ng kamatayan. Today, we will reap the great harvest. Oh Lord God, here on earth, the harvest of blessings, the harvest of favor, and the harvest, Lord God, of breakthroughs. We love you, we thank you, we praise you. In Jesus' name, and everybody say, hug someone. Pakiyakap ang katabi. Pakiyakap ang ating katabi. Sabi mo, mahal ka ng Panginoon. The goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing the chorus, please. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'll sing Of the goodness of God. Ilan dito ang nangangako sa Panginoon na hindi kayo aalis sa kamay ng ating dakilang pastol? Pakita sa akin. Hawakan ang kamay ng Panginoon. Lord, guide mo ako, tulungan mo ako. Ikaw ang mag-guide sa akin, pagpapalain mo ako.
Pero habang tumataas ang pagpapala na ibinibigay mo sa akin at sa aking mga anak, hindi ako bibitaw sa kamay. May safety sa kamay ng ating Panginoong Yesus. Sa kamay ng Panginoon, safe ka. Safe ang negosyo mo. Safe ang pamilya mo. At safe ang buhay mo. Taas sa kamay, may the good Lord bless you abundantly. May the good Lord prosper your deeds. That you will produce great things here on earth. May you see your inheritance. May your children be blessed in the land. May you always find yourself a blessing and a great blessing to others. Lahat ng iyan maganap sa iyo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. Those who want healing, nandito kami, we are willing to pray for you. Ikot po tayo lahat, room around. Puri ng Panginoon si Jesus tunay na nagbibigay sa atin ng saya at nagbibigay ng breakthrough sa ating buhay. God bless you. See you next week. Bukas natin ang ilaw, mga anak. Puri ng Panginoon. Yan, very good. Thank you, Lord.